Ang number one kailangan mong baguhin sa sarili mo para mabago yung buhay mo is baguhin mo yung mindset mo. If you feel like lugmok na lugmok, durog ka na, lagi mong isipin may katapusan ng lahat. Kung sa ngayon ay nasa ilalim ka, ang kasunod nun nasa ibabaw ka na. So lumaban ka. Lagi mong sabihin sa sarili mo na, kaya ko to, lalaban ako para sa sarili ko. Kailangan kong baguhin yung mindset ko para mabago yung buhay ko. Ang next mong isipin is yung mga positive na pwedeng mangyari sa'yo instead of dwelling on the pain, dwelling sa nangyari na hindi maganda. Focus on the positive things na pwedeng mangyari sa'yo. Manifest things. If you like to have a great relationship, a great partner, pray about it, manifest it, and it is done. Huwag mong isipin na hindi mangyayari yun. Huwag mong isipin na imposible yun because walang imposible sa taong naniniwala sa Panginoon. If you want a job, if you want to have money, pray about it, manifest about it, and see for yourself na in due time, lahat ng hiniling mo, lahat ng minanifest mo, mangyayari. Minsan napapatanong ka sa sarili mo, ano bang kulang? Ano bang mali sa akin? Yung binigay ko naman lahat pero bakit parang hindi pa rin sapat? There were a lot of times sa buhay natin that we really did our very best. Nagmahal tayo ng totoo, nagbigay tayo ng buong puso, yung halos kaluluwa mo, ibigay mo kasi mahal mo yung tao. Pero after everything, hindi ka pa rin pala sapat. Hindi pa rin siya kontento. Ang hirap, no? Hindi mo alam kailan ka ba talaga sasapat para sa ibang tao. Ano ba talagang kailangan para makontento? You keep on asking yourself, anong mali sa akin? When all you do is be at your best always. Ito yung tanong na kahit siguro pa ulit-ulit nating itanong ay hindi masasagot. Hindi natin alam bakit may mga taong kaya pa rin tayong iwan, pagpalit, kahit araw-araw binibigay mo yung best. Kahit halos wala ka nang maibigay, gagawan mo pa rin ng paraan. Sisikapin mo pa rin iparamdam ang pagmamahal. Peace of mind is better than fake love and broken promises. Alam nyo ba yon, di ba? Yung peace of mind, that's really something na dapat i-desire natin dito sa mundo. Alam nyo, as I grow older, naiisip ko na kapag may peace of mind ka pala, ikaw na ang pinakamayamang tao sa mundo. Kasi yung mga mayayamang tao, akala lang natin ang gaganda ng buhay nila but they do not have their peace of mind kasi inaalala nila yung lupa nila, inaalala nila yung negosyo nila, inaalala nila yung inheritance nila. Ang dami rin nilang kailangang ayusin that actually nawawala na yung peace mo. Kaya nga sa mundo wala na tayo dapat ibang dinidesire kundi magkaroon tayo ng peace of mind and genuine happiness sa buhay. Kaya sa isang relasyon din, wag kang mag-settle na lang doon sa mga fake love, sa mga broken promises, di ba? Ayaw mong kumawala sa isang toxic relationship kasi gustong-gusto mo pa rin lahat ng mga pinangako niya, naniniwala ka pa rin sa mga pinangako niya kahit na araw-araw ka namang nasasaktan. Nasasaktan ka emotionally, nasasaktan ka mentally, at ang pinakamasakit pa, nasasaktan ka minsan physically.